Hello, this is CryptoChamp Trader. Welcome to my YouTube channel. So, it's 3:30 a.m. Monday. So, ano meron pag Monday? Okay? Weekly analysis natin kay BTC. Pero wait, hindi ito yung analysis natin kay BTC. Pero major part to ng topic natin ngayon. Marami kasing nagtatanong sa akin or nagpi-PM, ano yung coin na maganda i-trade? Paano ko na-i-spot yung mga positions ko? Paano ko nakukuha yung peak, high, and yung lows? Okay? So dito i-explain ko ng detailed kung saan nyo siya kukunin and kung paano nyo siya matitrade. Okay? So before that, ngayon ko lang to nagawa dahil perfect yung pagka-dump ni BTC. Okay? From 83K to 78K umabot siya. So medyo volatile yung market ngayon and perfect example to para makita nyo yung mga itatrade natin. So bago yan, if nasa Telegram ka, alam mo na pinost ko to bago pa nag-dump si BTC. Nag-warning ako, okay? So pinost ko siya sa Facebook and sa Telegram. So ito, nag-dump na, kaso nasa TG ka ba? Welcome ka doon, mag-aral ka lang, gumatas ka ng learnings. Pwede ka naman umalis pag wala kang matutunan, try mo lang. Mabait ako. So yan, good morning, 3 a.m. ng umaga yan nung nag-dump si BTC. So yan, April 5, 6:11 p.m. looks bearish sa akin. April 6, careful sa dump, nag-warning ako sa Telegram. April 6, I smell dump talaga. Ingat kayo, wait for my bias tomorrow. So Sunday to, 9:22 p.m. And yan, nag-dump na si BTC. Grabe, ang bilis, no? Sabi na madaling araw to nangyayari eh. So yan, first call, second call, third call. Yan yung time. Okay? And yan, syempre isusupport ko kayo pag need nyo ng help. Okay? So welcome kayo doon para makapasok kayo sa mga legit na social media accounts ko. Pumunta kayo dito, Linktree, Champ Trader. Nandyan lahat. Okay, YouTube, TikTok. If gusto mo mag-trade sa Bitonex, sagot ko setup mo. Public Telegram channel, dyan kayo pwede mag-chat. Sa main channel, for announcement lang to. Okay, para hindi matabunan ng chat yung mga announcements ko. Then Facebook, pwede kayong mag-follow. Then Twitter, tapos kung gusto niyo ng free materials, send nyo lang dyan yung email nyo. Okay. So, alis na tayo dito. So, ngayon, this is cryptobubbles.net. Pwede mo yung i-search. Makikita mo dito yung mga bubbles na may percentage. So, ano ba yung ginagawa natin dito? So, click nyo lang dito kung ano yung exchanger mo. So, lagi kong gamit dyan Bybit. Kahit sa Bitonex ako nagte-trade, for reference lang. Marami kasi nagtatanong sa akin about sa coin kung ano yung maganda i-trade. So, ipapakita ko sa inyo dito. Actually, templated na nga yung ginawa ko sa Telegram. Ito. Yan. So, 2024 pa. Yan. Actually, lahat naman tradable, bullish, bearish, or sideways. Depende lang sa trader kung ano kaya nila i-trade. Mostly is yung mga volatile or magalaw. Siyempre, higher percentage ng negative and positive. Also comes with high risk kasi nga magalaw. So, number one na pwede mong hanapan or i-trade, pwede ka sa crypto bubbles. Yun yung pinakita ko sa inyo kanina. Mga matataas na percentage. So, either negative or positive. Number two, pwede sa hot gainers, losers ng mga exchanger. Meron kayo niyan. Pwede sa 24-hour volume ng coin. Makikita mo yun sa list. So, meron din kayo niyan sa mga wallets nyo. Pwede sa watchlist mo, mga nakasave mo na coin. Yun, mga nakapin mo. Pwede sa mga bagong list sa exchanger. Siyempre, pag bago to, volatile to, pinapasok to ng mga traders. Pwede sa mga most search, yan. Pag nag-search ka sa exchanger mo, minsan makikita mo ba doon Peanut, Mubarak, Doge, yung mga trending coins. Yan, ibig sabihin, sila yung mga galaw. Pwede rin sa criteria na kaya mo lang i-trade. Let's say, for example, pinakitaan ka ng market sa SUI USDT. Ngayon, pag pinakitaan ka ng market sa SUI USDT, number 7, hindi ka naman familiar kung paano siya i-trade. Okay? So, hindi mo rin siya matitrade. Okay? Kaya kailangan alam mo kung paano naghahanap or nag-i-snipe ng coin. So, yan. Marami nagtatanong. Si Ice. Yan. Yung ganito, boss. Explain ko na dyan. Yan. Templated na kung paano ako naghahanap ng coin.
Yan. Also, depende rin sa trader, dinagdag ko na 'to. Depende sa trader kung ano yung familiar sila i-trade, okey? Lahat kasi tine-trade ko. Walang market na hindi puwedeng i-trade sa'kin. Kasi nga 'pag hindi ko alam yon, it means kailangan ko siyang i-trade para matutunan ko. Yan. Also, depende sa trader. Okay. So, ngayon gagawin lang natin is yung number 1, tsaka yung number 2. Okay? Yan na yung top 1 and 2. Mostly ang ginagamit ko yung number 2. So, punta na tayo sa chart. Dito sa Crypto Bubbles, ang hahanapin mo dito na tradable is yung mga matataas na percentage. Okay? SIG, Sandog, AVL, okay? So, this is per hour lang. So, punta tayo sa day kasi nga doon nag-dump si market sa daily. So, makikita nyo yung higher percentage nila sa daily. Okay, yan. So, kita nyo, si AVE, negative 12%. Si SAFE, negative 13%. Si ALCH, negative 18%. Si Morpho, 17%. So, halos lahat pwede i-trade. Diba? Kahit mag-cherry pick ka dyan, lahat yan pwede i-trade. Yun ay kung pasok sa criteria mo. What if may setup ka lang na nire-respect and hindi ka pinakitaan dito sa hook? So, hindi mo siya matitrade. Ganun lang yon. Let's say, ang strategy mo is not against sa strategy. Let's say, for example, ano na lang, ABCD pattern. Okay? Tapos, hinanap mo dito sa ORDI. Hindi ka pinakitaan ng ABCD pattern. So, hindi mo siya matitrade. Kaya depende sa criteria ng trader. So, sa akin, nag-a-adjust ako sa market. So, kahit anong i-pick ko dyan, matitrade ko siya. Pag na-SL ako, then matututo ako. Okay? Walang bawal i-trade sa akin. So, kilala niyo naman ako eh. So, next. Pag nakapili ka dito ng percentage, isa-search mo siya, syempre, sa trading view para malaman mo kung ano galaw ng market. So, ngayon, tatry lang natin gamitin tong Crypto Bubbles pero hindi tayo dito magpo-focus. Let's say, ang gamitin natin is si Pengu. Okay? So, si Pengu, negative 10, kita kita dyan. Punta ka ngayon sa Pengu. Okay, so this is one day para makita mo yung buong picture. So, kung mapapansin mo dito, bottom na siya. And baka isipin mo, this is all-time low. Okay, ito yung pinakamababang price niya. Pwede mong i-check dito sa left side, pero dapat nasa spot market ka. Kasi this is futures market. Para malaman mo kung futures market, kailangan merong .p, perpetual. Okay? So, yan yung POV ng futures market kay Pengu, perpetual sa Bybit. Ang hahanapin ko is spot market. So, tatanggalin ko lang yung letter P. Okay? So, this is spot Bybit. Okay? Pengu USDT spot Bybit. Makikita mo yung information, yung other information dito ni Pengu na hindi pa to yung all-time low niya. Hindi pa to yung pinakamababa. So, let's go. Pengu, alisin ko yung perpetual, then Bybit. Okay? So, ito yung lowest value ng Pengu. Hindi pa doon nagre-reach si Pengu sa all-time low. So, baka kasi habang bumababa yan, nilolong mo ng nilolong kasi iniisip mo, bottom na siya. Hindi pa talaga siya bottom. Kaya kung pumasok ka dyan sa lower time frame and yung Pengu keeps on going down, may SL ka na may SL kasi kina-counter mo yung bearish trend. Gigil eh, no? May bearish trend. So, kung gusto mo mag-long or makakita lang ng reaction, try mo dito sa all-time low niya. Yan. 0.00340. Pero, disclaimer, kahit mag-abang ka dyan, yung market possible pa rin bumaba ng ganun. May ganong case. So, case-to-case basis. Okay? So, yun lang yung pinakita ko sa inyo. Pero, hindi tayo dyan magpo-focus. Alisin na natin yung crypto bubbles. Doon tayo sa hot gainers and sa loose. Okay?
Punta tayo sa Bitonix. Okay, so this is Bitonix chart. And for sure naman, alam nyo na yung mga functions dyan. Yan yung sinasabi ko na pag bago ka pa lang sa trading and basic pa lang yung alam mo, huwag kang tatalon agad sa trade. Aralin mo yan, yung functions dyan, yung time, ano tong mga nakasulat dito, ano tong 24-hour change, mark price, index, etc. So yan, lahat kayo may ganito kung saan nyo sinesearch yung coin. So, pag kilik mo yan, ang lalabas dyan is yung blue chip, yung mga leading. Okay, yan, BTC, ETH, SOL, XRP, then etc. Ngayon, ang gusto kong i-click nyo is itong change para makuha mo yung in order na nag-pump tsaka nag-dump. So yan. Currently, na pinaka taas ngayon during dump na to is si usual. Okay? Pababa yan. Pag ito nagsunod-sunod pa ng dump si BTC, lahat to magre-red, pati si usual. Epic, lahat yan, sunod-sunod yan magre-red. Kita mo, konti na lang yung green. Halos mabibilang mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na lang. And halos yung iba 1% na lang kasi pa-downtrend na sila. Pag ito si BTC nag-bearish pa, lahat to magre-red. Okay. Next. Pag kilik mo naman dito sa next ulit, ipapakita sa'yo yung pinaka na-burn na coin. When I say pinaka na-burn, unang na-purge. Yan, negative 47, si Hippo. Sobrang lalim. Pag kilik ko to, makikita mo yung lalim niya. Okay? Ang lalim, di ba? So, one day tayo. Yan, nag-sip muna sa taas, sabay lumalim. Kala mo rug pull. Pero again, i-search mo yan dun sa pinakita ko sa'yo kanina sa trading view, tapos tignan mo yung spot market niya. Hindi pa to yung all-time low niya. So, baka may iba pang low yan. So, baka iniisip mo, yan na yung pinaka-bottom, pero may iba-bottom pa yan. Kaya, yun yung una kong tinapik sa inyo. Chill. Okay, break muna. Sige. Huminga ka muna. Observe mo muna yung mga sinasabi ko. Wala pa tayo sa exciting part. Game? Baka gusto mag-subscribe muna para sa mga susunod na content, ma-notify ka. Gusto ko lang magbigay sa inyo ng quality teaching. So, balik na tayo. Ngayon, nandito tayo sa malaking negative. Pag si BTC, okay? Kaya sinabi ko sa inyo yung pinakita ko yung chart, major part to ng topic natin ngayon. Pag si BTC, nag-continue downtrend. Okay? Nag-continue downtrend. Pupunta ka sa mga 7% nito. 7% pababa. Yun number 1. Pupunta ka sa 7%. Sige, i-notes nyo na lang. Number 1, pupunta ka sa mga 7% below. Hanap tayo. Yan, sabi natin. Si NAV USDT. Okay? So, pagka-click mo sa 7% na yan, papakita sa'yo ng chart kung galing ba siya sa taas or nasa baba siya. Okay? Then, i-explain ko sa inyo. Makinig kayo mabuti. Ang bilis, gumalaw. Nasaan na yun? Okay, nasa baba siya. 7%. Ibig sabihin, eto si MAV, possible pang bumaba. Okay? From 7%, pwede pa siyang umakyat ng 8, 9, 10, 15. Okay? Kasi nga, pinakitaan ka na niya ng downtrend dito and leading na yung seller. Okay? So, bakit pumunta ako kay MAV? Or bakit pumunta ako dun sa mga 7%? Kasi give it some time, balik tayo 7%. Ang daming negative. Yan. SPX, VIC, VQ, Polix, ang bilis, Spell, Polix, SNX, Flow, yung mga 7% na yan,
susunod yan doon sa mga negative 10, negative 15, negative 30, negative 20 pag nag-continue mag-dump si BTC. Okay? So, mabilis yan. Let's say for example, mabilis. Ito, Kims 750. Okay? Si Kims 7.50. Pakisulat. Okay. So, kita niya si Kims nasa taas, galing sa taas. So, imagine, pag nag-dump pa si BTC at 7% pa lang si Kims, mga 7.50 ba? Negative 7.50%. Negative. Okay. At dumping siya ngayon. Diyan mo pwedeng pasukin yan. Kung marunong ka mag-refine, hanapan mo yan ng pullback sa lower time frame, then pumasok ka. Then kung gusto mong i-short yan dyan, then dito yung SL mo or dito sa pinaka-high. Ikaw bahala. Negative 7.50% siya. So later, babalikan natin yan. Makikita nyo, baka 8 na yan or 9 na yan. Ganun lang kabilis. Okay? So, ang gusto ko ipakita sa inyo, ang hirap ituro talaga ito. Pag nasa negative 7% ka, negative ha, kasi dumping si BTC. Sulat ko na lang. Dumping si BTC. Ang hahanapin mo is negative 7% pababa. Kasi ang reason nito, yung mga nasa top negative, yung mga ito, yung mga hipo, still, yung mga negative 7%, sila na yung susunod dyan sa negative 17, 18, 19. Yan, yung mga galing dyan. Okay? Kumbaga, pa-purge pa lang sila. Ito purge na. Itong negative 7, pa-purge pa lang. So, pag nakapasok ka sa negative 7% at umabot siya ng negative 30, kasama yung position mo doon. Gets mo ba? Kaya di ba nakaka-capture ko yung most volatile market, yung umaabot dyan, kasi doon pa lang sa negative 7, naka-position ako. Okay? Negative 7% pababa. Ngayon, pag binuksan mo na yung market ng negative 7, inopen mo yung chart. Dalawa yung ipapakita sa inyo nito. A. Okay? Galing sa taas, pababa na. Okay? Yun yung mga pwede mong sabayan. Or, galing sa baba. Tapos, pataas na. Ulit. Pag galing sa taas, pababa na, pwede mong sabayan. Okay? Naiintindihan mo. Kakalipad lang niya, parang Kims yan. Lumipad, tas pababa na, pwede mo yung sabayan, 7.50%. Pero pag galing na siya sa baba, sa ilalim, most likely, wala nang mababurn sa kanya. And baka dumating yung point, pag nag-pump si BTC, una siyang lilipad. Kasi nga, una siyang na-burn. Nagigets niyo yung point. Pag galing na sa baba yun, careful ka na doon. Ibig sabihin, ano siya? Ibig sabihin, siya na yung galing dati sa negative 30%. Yan. Siya na yung dating galing sa negative 30%. Bumaba na siya ng negative 7. Pa-positive na siya ngayon. Gets nyo? Ba't hindi nyo magets? Parang integers eh, no? Wait lang. Kaya ko to explain. Positive 3%. Positive 20%. Okay, game. So, dumping si BTC. Kumuha ka ng negative 750, pababa. Inopen mo yung chart, number 3. Pagkakita mo sa open ng chart,
Number 1, galing siya sa taas, pababa na. Okay? Yung negative 7.50, pababa na. Pwede mo siya sabayan. Okay. Ngayon, what if galing siya sa baba, pataas na? Ito yung meaning nun, galing siya sa baba. Ibig sabihin, negative 30% na siya dati. Tapos, bumaba na siya ng negative 50, negative 25, negative 10, negative 750. Kumbaga, papunta na siya sa positive. Nakukuha niyo yung point? More on integers lang yan. Pabalik na siya sa positive. Tapos na siya ma-burn. Yan. Ito, pag galing sa baba, ito yon, galing sa baba. Galing na siya sa negative 30, paakyat na siya sa 7. Kaya siya dumaan ng 7.50. Kasi nga papunta na siya sa positive. Unlike itong 7.50 na galing sa taas, pababa na, papunta pa lang siya sa negative 30. Sana nagigets nyo, di ba? Pero yun, kaya my best. Okay? So, gets to? So, that's first part pa lang yan. Vice versa. Okay. May number 4 pa to. Siyempre, pag tinrade mo siya, hindi mo siya ima-market. I-apply mo yung TA mo kasi bias lang to eh. Bias talaga yung major nito, yung pinapakita sa atin. Apply your TA kung ano yung nalalaman mo. Analysis. Hindi porket 7.50 na to, pwede ka na mag-short dyan. Siyempre, antay ka pa rin ng pullback kasi sa loob ng lower time frame yan, tumataas yan. So, apply your analysis. Then, trade at your own risk. Risky yan kasi nga volatile. Next, dito naman tayo sa opposite. Pag pumping naman si BTC. Positive 7 naman tayo. Positive 7% pataas. Sabihin natin 7% to. Sorry. Inopen mo yung chart, number 3. Galing sa taas, pababa na. Okay, baliktad naman. Galing naman siya sa taas, pababa na. Okay, dito siya galing. Galing na siyang 20%, pababa na siya. Hindi mo pwede sabayan yun ng long. Siyempre, pumping si BTC, long yung hinahanap mo. Hindi mo pwede sabayan tong galing sa taas, pababa na. Kasi magsha-short na yon. Ang sasabayan mo, yung galing sa baba, pataas na. Baliktad naman. Ito, galing sa baba, yung mga 7%, yan yung mga susunod na pupunta sa 20%, yung mga mabibilis mag-pump. Okay? So, paano malaman kung mabibilis yan mag-pump? Sila yung mga unang na-burn. Ito. Yang, Hippo, Alch, SPX, okay? Pag nag-pump si BTC, nag-green yan, yung mga yan, nakalist na yan, Swarm, Morpho, Mavia. Makikita mo yan dito sa green, leading yan. Okay? Sa top 10, leading yung mga yon. Kasi nga, una silang na-burn. Parang ito si Mubarak. Yan, una silang na-burn. Okay? So, ganun din, hahanapin mo yung positive na 7. Tapos, i-check mo kung galing sa taas, pababa na, or galing sa baba, pataas na. Kahit ako nalilito dito, so ulit-ulitin nyo na lang hanggang mag-sink in sa inyo yung itsura. So, ito yung example Ito, dumping muna tayo si BTC. Dump si BTC ngayon. Negative 7%. Nakita natin si Kings. Pataas siya. Galing siya sa taas. Pababa na siya ngayon. Okay? So, pwede siyang sabayan ng short. Kasi ito pa yung allowance na pwede mong kunin for take profit. Then, number 4, apply your TA. So, dito na-confirm natin na itong Kims, hindi siya galing negative 30. Okay? Papunta pa lang siya dun. Kasi yan pa lang yung binabad. Gets? So, then dito sa number 4, syempre, same thing. Apply your
analysis. So may question pa sa akin na tinanong, Coach, bakit hindi na lang ako magsimula dito sa HIPO? Okay? Pag binuksan ko yung HIPO at nasa pinaka-bottom na, bakit hindi ko siya ilong na agad doon? Total, burn na siya eh. Ang problem dito is, wala kang information kung hanggang negative 43% lang siya. Okay, what if mag-negative 60 pa siya or mag-negative 70 pa siya? Kasi ongoing pa yung downtrend ni BTC. Okay? So, eto, pag nag-continue pa yung downtrend ni BTC, yung mga green na yan, okay, sunod-sunod yang magne-negative. So, next, check muna natin si BTC. Okay, nakikita nyo tong green na to? 15 minutes. Okay, nakikita nyo yung bullish relief na yan? Yan. Mabilis lang yan umangat dun sa mga na-burn na ng mga negative 17 or negative 15. Okay, mabilis lang yan umangat sila. So, let's say, punta tayo ulit dito. Okay, ang hinahanap ko yung mga pa-positive na. Sana makita tayo ng pa-positive na. Na-trade ko to eh. Comma. Kas. Okay, ito. Nasa bottom, di ba? Nakababa na si Kas. Ibig sabihin, nasa baba na si Kas. Ibig sabihin, galing na siya sa malaking negative kasi nandito na siya sa ilalim. Ngayon, pag nag-pump si BTC, etong Kas, mapupunta na to sa positive kasi negative siya ngayon eh, si Kas. Okay, negative 7.53% pa siya. Hindi siya papunta sa negative 30%. Papunta siya sa positive. Okay, mabe-burn yan. Negative 6, negative 3, negative 2, negative 1, hanggang mag-positive yan. Positive 3, positive 2. Pag tumaas si BTC. Okay? Kasi hindi siya papuntang negative 30. Pababa siya. Ay galing na siya sa baba. So, nagigets nyo? Balik tayo kay Kims. Okay. 8.37% na si Kims. Nakuha natin siya ng 7.50. So, 8, ibig sabihin, nandito na siya. And paangat na siya ng ganon. Okay? Laglag. I don't know kung kailan nyo ito mapapanood, pero kung anong time mo ito mapanood, makikita mo kung gaano nakababa yung Kims by the time na in-upload ko to, tapos in-edit ko. Makikita mo kung gaano na siya kababa. So, this time, hindi mo ito masasabayan kasi nga, recorded lang to and hindi pa siya uploaded. So, most probably, Tuesday ko na ito i-upload. Okay, so nagets niyo yung point. Ito lang yung tricky dyan, pero sa susunod, gagawa ko na mas clear nito. Pero perfect example kasi ngayon. So yan, si Kims, negative 8.38%. Ang bilis, no? Siya na yung susunod dyan. Baka bukas, negative 10 na yan, and so on. So yun. Goods. Pero again, lahat yan kaya i-trade. Dali lang yan. So yun lang. If naguluhan kayo and may question kayo, for sure marami kayong question dito. Ulit-ulitin nyo lang and pakinggan nyo lang ng maayos. Siguro, ako visual kasi ako eh. Pag ganitong maraming salita at medyo confusing, hindi pumapasok sa utak mo, ganun din ako minsan. So, tatry ko gawan to ng visual kung hanggang saan yung point ng mga negative or positive. Then, mas magandang points ng mga checklist. Okay ba yun sa inyo? Mas easy, di ba? Kaso ayaw nyo mag-comment dyan eh. So, paano ko malalaman kung paano ko kayo matutulungan? So, yun lang. I hope nakatulong sa inyo to. Grabe, naubos. Boss, laway ko doon. Hirap ituro nito eh. Pero yun, ganun ako mag-trade. So, hanap ako dyan. Lahat yan tradable. Again, pag hindi mo alam i-trade, the more na you need to trade para familiar ka sa market. Try ko lang to si Prom.
Tinry ko lang. Try ko si Excellent. Okay, that's it. And yung bias natin, wait for it. Ganda-gandang market to. So, yun lang. Thank you sa pakikinig. I hope may natutunan kayo. And please support this channel para mabigyan ko kayo ng mga quality contents. And please, pag may hindi kayo magets, feel free to welcome. Feel free to message dyan sa comment section. Any feedback, mahina ba, nakakaantok ba, or anong gusto nyo, more examples, more visuals, let me know. Kasi para sa inyo rin yan. Okay, so yun lang. Comment, like, subscribe, and share nyo rin para makatulong kayo sa iba. Yun lang, thank you, and bye-bye. Good luck sa trades!